You are listening to SDO Isabela Radio-Based Instruction. Learning never stops in Math Eskwela, your school on air. Your partner in achieving fun learning experiences. Let's listen, enjoy, and have fun in learning mathematics. Stay tuned. Isang makabuluhang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong mag-aaral sa unang baitang. Kamusta na kayo? Sabik na ba kayo para sa ating pag-aaralan ngayong araw? Ako ang inyong guro sa mathematics episode na ito at kayo ay nakikinig sa Radyo Eskwela sa Isabela. Ngayong araw, tayo ay muling tutuklas ng panibagong aralin para sa mas malawak na kaalaman. Katulad ng inyong nakasanayan na, nais kong ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Siguraduhing maganda at malinaw ang reception ng inyong radyo o cellphone. Ihanda rin ang inyong module, sagutang papel at lapis. Maaaring humingi ng tulong sa mga magulang o nakatatandang kapatid kung kinakailangan. Maliwanag ba, mga bata? Mabuti kung ganon. Bago tayo dumako sa ating aralin ngayong umaga, balikan muna natin ang ating napag-aralan tungkol sa pagsasama ng dalawang set na nangangahulugang pagdaragdag o addition. Mga bata, ano ang tawag sa mga bilang na pinagsasama? Tama! Ang mga bilang na pinagsasama ay tinatawag na addends. Alam na ba ninyo ang simbolo ng addition? Sabay-sabay nga nating isulat sa ating papel. Ang husay, nagawa ninyo ito ng tama. Ano ang katawagan sa sagot kapag pinagsama ang mga addends? Magaling! Ito ay tinatawag na sum. Ano naman ang simbolo na nagpapakita na pareho ang dami ng dalawang pangkat? Kung alam mo, isulat ito sa iyong papel. Magaling, mga bata! Muli ninyo itong nagawa ng tama. Mga bata, buksan ang inyong module sa pahina 2. Gawin natin ang subukin at balikan. Sa subukin, pagsamahin ang mga bilang, ibigay ang wastong sagot. Handa na ba kayo? Mari, narinig mo na ba ang tungkol sa online distance learning ng DepEd? Ano ba ito? Ay oo, Mari! Ang online distance learning ay isang pamamaraan kung saan maihahatid ng mga guro ang kaalaman para sa mga anak natin sa tulong ng teknolohiya gaya ng internet, laptop, computer, at cellphone. Ganun ba, Mari? Oo, Mari. Hindi magkakasama at magkakaharap ang mga estudyante at mga guro. Maaaring matuto ang mga bata sa pamamagitan ng online na pagkatuto. Isang mensahe mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Para sa unang bilang, ang 9 at 6 ay may kabuuang bilang na tama, 15 ang kabuuan kapag pinagsama ang 9 at 6. Ano naman ang kabuuan ng 8 at 7? Magaling, mga bata! 8 at 7 ay 15 kapag pinagsama. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Ano ang kabuuan ng 7 at 6? Tama, mga bata! 13 ang kabuuan ng 7 at 6.
Para sa ika-4 na bilang, ano ang kabuuan ng 6 at 5? Tama mga bata, 11 ang kabuuan ng 6 at 5. Sa panglimang bilang, pagsamahin ang 5 at 8. Mahusay, 13 ang kasagutan. Tignan ang mga bilang sa bawat kahon. Mapapansin na ang pagkakasulad ng mga bilang ay pababa. Ngunit huwag kayong mag-alala mga bata. Pareho lamang iyan sa mga una nating sinagot. Pagsasamahin lamang muli ang dalawang addends. Para sa bilang na 6 hanggang 10, bibigyan ko kayo ng pagkakataon upang sagutin ito. Handa na ba kayo para sa ating pagwawasto mga bata? Ano ang kasagutan sa ika-6 na bilang? Tama, 11. Sa ika-7 bilang? Mahusay, 12 ang tamang sagot. Sa ika-8 bilang? Magaling, 16. Sa ika-9 na bilang? 14 ang tamang kasagutan. At para naman sa ika-10 bilang, ang tamang kasagutan ay 16. Nakuha nyo ba lahat ang tamang kasagutan mga bata? Mabuti kung ganon. Tignan ang mga larawan sa balikan. Isulat ang pamilang na pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa patlang. Mga bata, ano ang nasa larawan sa unang bilang? Tama, ito ay mga bayabas. Bilangin nga natin ang unang set ng bayabas. 1, 2, 3, 4, 5. Isulat ang bilang 5 sa patlang na nasa ibaba nito. Sa pangalawang set, bilangin nga natin ito. 1, 2, 3, 4. Isulat ang bilang 4 sa patlang na nasa ibaba nito. Ang dalawang sets na ating binilang ay ang mga addends. Ang panghuling set ay ang kabuuan ng dalawang sets. Ilan kaya lahat ito? Magaling mga bata. 9 ang kabuuan ng mga bayabas. Isulat ang bilang 9 sa patlang sa ibaba nito. Maaari ba nating basahin ang nabuong pamilang sa pangungusap? 5 at 4 ay 9 o 5 plus 4 equals 9. Nasundan ba mga bata? Mahusay! Ngayon ay inyong gawin ang ikalawang bilang hanggang ika-5. Bibigyan ko kayo ng sapat na pagkakataon upang gawin ito. Mare, narinig mo na ba ang tungkol sa online distance learning ng DepEd? Ano ba ito? Ay oo, Mare! Ang online distance learning ay isang pamamaraan kung saan maihahatid ng mga guro ang kaalaman para sa mga anak natin sa tulong ng teknolohiya gaya ng internet, laptop, computer, at cellphone. Ganun ba, Mare? Oo, Mare. Hindi magkakasama at magkakaharap ang mga estudyante at mga guro. Maaaring matuto ang mga bata sa pamamagitan ng online na pagkatuto. Isang mensahe mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Mga bata, ihanda ang inyong mga kasagutan. Para sa pangalawang bilang, ano ang pamilang na pangungusap base sa inyong sagot? Magaling! 6 at 4 ay 10. Sa pangatlong bilang, tama! 5 at 3 ay 8. Sa pang-4 na bilang, 3 at 3 ay 6. Sa panglimang bilang,
4 at 2 ay 6. Kung nakuha mo ang 5 kasagutan, bigyan ang sarili ng 5 palakpak. Mga bata, dumako na tayo sa 3 pahina ng inyong module. Basahin at unawain ang nasa loob ng kahon. Sabay-sabay nga nating basahin ito, mga bata. May 9 na ibon sa sanga ng puno. May dumapong 8 pang mga ibon. Ilan lahat ang mga ibon sa sanga ng puno? Ilan ang mga ibon na dating nasa sanga na ng puno? Tama, 9 na ibon. Ilan pa ang dumapo sa puno? Magaling, 8 ibon. Ilan lahat ang kabuuang bilang ng mga ibon sa puno? Tama, mga bata. 17 ang kabuuan ng mga ibon sa puno. Mga bata, natutuwa ba kayo sa mga ibong lumilipad at humuhuni? Ano kaya ang dapat gawin upang maipakita ang pagpapahalaga natin sa kanila? Tama, huwag natin silang sakdan at ikulong, bagkus pakainin natin sila at alagaan. Ilipat ang inyong module sa pahina 4. Pag-aralan ang mga larawan. Makikita sa larawang ito ang 2 set ng mga ibon. Ang set A ay may 9 na ibon at ang set B ay may 8 ibon. Upang makuha ang sagot, kailangang pagsamahin ang laman ng set A at set B. Maaaring isulat ang pamilang na pangungusap o number sentence sa 2 paraan. Una, maaaring isulat ito sa paraang pahalang o pahiga. Sa pagsusulat ng pamilang na pangungusap o paraang ito, maaaring magkapalit ng pwesto ang addends. Ang 9 at 8 ay 17 ay pareho sa 8 at 9 ay 17. Hindi nagbago ang sum o kabuuan nito. Para naman sa pangalawang paraan, maaaring isulat ito sa paraang patayo o pababa. Ang addends ay maaaring pagbaliktarin. Tandaan, mga bata, na sa pagsasama ng 2 isahang numero na may kabuuang higit sa 10 at sa paraang patayo o pababa, kailangang ihanay ayon sa place value nito. Kapag isahan ay magkakahanay. Kapag ito ay 10 at higit pa, ihanay ang 10 bago sa isahan. Tingin ko ay handa na kayo para sa mas kapanapanabik na gawain. Mga bata, gawin natin ang gawain 1 sa pagyamanin. Isulat ang nawawalang pamilang na pangungusap sa patlang. Bibigyan ko kayo ng sapat na panahon upang gawin ito. Ito ang bagong simula, ang bagong normal, bagong umagang parating. Ito ang tamang panahon upang maghanda sa bagong hamong harapin. Hindi magbabago ang hanap ng pusong tumulong at ituloy ang ating misyon. Dahil anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon, walang maiiwan, lahat ay aahon. Sama-sama tulong-tulong sa ating pagsulong. Anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon, tuloy, tuloy, tuloy. Sa unang bilang, 8 at 5 ay 13.
ang 5 at 8 ay 13. Napansin nyo bang nagkapalit ng pwesto ang mga nakakahong manok? Tama, ngunit kahit nagkapalit ito, hindi nagbago ang sum o kabuuan. Dumako tayo sa ikalawa. Ang 7 at 5 ay 12. Ang 5 at 7 ay 12 rin. Sa ikatlong bilang, ang 6 at 9 ay 15. Ang 9 at 6 ay 15. Sa pang-apat na bilang, ang 6 at 5 ay 11. Ang 5 at 6 ay 11. Sa pang-limang bilang, ang 8 at 6 ay 14. Ang 6 at 8 ay 14. Nakuha nyo ba ang lahat ng tamang kasagutan? Kung ganon, bigyan ng 5 palakpak ang sarili. Ituloy natin ang pagsagot sa gawain 2. Isulat ang mga pamilang na pangungusap para sa bawat larawan. Ilagay sa loob ng kahon na nasa kanan ng larawan ang sagot. Tignan natin ang nasa halimbawa. Bilangin natin ang sisiw sa unang bilog. Ilan lahat ang sisiw sa unang bilog, mga bata? Magaling! May 7 sisiw. Sa pangalawang bilog naman ay may 8 sisiw. Isulat ang addends ng pababa o patayo. Makikita natin na ang mga addends ay nagkapalit ng pwesto sa dalawang kahon. Katulad ng halimbawang ito, ang una hanggang sa ikalimang bilang. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras upang tapusin ito. Mare, narinig mo na ba ang tungkol sa online distance learning ng DepEd? Ano ba ito? Ay oo, Mare! Ang online distance learning ay isang pamamaraan kung saan maihahatid ng mga guro ang kaalaman para sa mga anak natin sa tulong ng teknolohiya gaya ng internet, laptop, computer, at cellphone. Ganun ba, Mare? Oo, Mare. Hindi magkakasama at magkakaharap ang mga estudyante at mga guro. Maaaring matuto ang mga bata sa pamamagitan ng online na pagkatuto. Isang mensahe mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Ngayon ay ating iwawasto ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, 9 at 5 ay 14 o 5 at 9 ay 14. Sa ikalawang bilang, 6 at 5 ay 11 o 5 at 6 ay 11. Sa ikatlong bilang, ang 8 at 9 ay 17. Sa ikaapat na bilang, 9 at 4 ay 13 o 4 o 9 ay 13. Sa panglimang bilang, ang 6 at 9 ay 15 o 9 at 6 ay 15. Mga bata, nakuha ba ang lahat ng tamang kasagutan? Okay mga bata, sa palagay ko ay tapos na ang ating panahon. Ako ay umaasa na nakuha ninyo ang lahat ng mga mahahalagang impormasyon na makatutulong sa inyo. Kung kayo ay may mga tanong, maaari kayong lumapit sa inyong mga magulang o nakatatandang kapatid na makakatulong sa inyo. Maaari ring tawagan ang inyong guro sa matematika para sa iba pang paglilinaw. Maaari ring isulat ang inyong katanungan sa isang malinis na papel at ilakip ito sa ipapasang module. Tandaan mga bata, hindi kayo nag-iisa sa inyong pag-aaral. Sa ngalan ng SDO Isabela Radio Production Team, kasama si Ma'am Rona May L. Lopez mula sa Sinamar Elementary School, Rojas West District na sumulat sa araling ito, ako si Binibining Angelica Lanyo, ang inyong guro sa Himpapawid para sa araw na ito, na nagsasabing,
edukasyon, pinakamainam na puhunan upang masiguradong may patutunguhan. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!